Ayan, tumayo na tayong lahat at pakipahayag muna ang blessing sa mga kasama. Sabihin natin, pagpapalain ka ng Panginoon. Ayan. At matapos natin dito mabasa, please remain standing. Hingi tayong wisdom at pangunahan nawa tayo ng ating Panginoon. Okay? Psalm 119 verse 105 sa New International Version. Handa po, basa. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Salamat, Panginoon, na muling bukas sa amin ang iyong banal na salita. Malayang na ipapangaral, nadadala, nababasa, nabubulay-bulay, namimemorya, at higit ay may ganito kaming sama-samang pakikinig ng iyong salita. Ako po yung speak, pero ikaw yung maging main speaker. Ikaw ang aming marinig. Kasi ikaw ang aming itatampok. At kami, Lord, ay humihiling ng biyayang espiritual sapagkat ito'y pagkain sa aming kaluluwa. Pangunahan mo kami, handa mo aming mga puso, lukuban na banal mong dugo na walang maging hadlang sa gagawing ng iyong makapangyarihang salita. Nang sa gayon, ito'y magos sa aming puso't buhay. Makaranas kami ng pagbabago at makaranas kami ng kalakasang magmumula sa iyong banal na salita. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Alright, makakaupo na po ang lahat. Pag-aaralan po natin ang paksang dali lang po hindi kumukonekta yung aming technical. Walang connection. Patay na lang. Naputol yan. Ayan, okay. Ready na po ba tayong lahat? Pasensya na kasi may mga technical na adjustment na nagaganap. Anyway, magtutuloy na tayo. No? Ang ating pag-aaralan ay may pamagat pong Life in Times of Crisis at ang ating subtopic ngayon ay Live Word-Filled. Yan, no? Mabuhay tayong pinuno ng salita ng Diyos. Sabihin mo yung sa katabi, mabuhay tayong pinuno ng salita ng Diyos. Yan. Okay. Lahat po tayo ay aware na ang krisis sa buhay ay hindi humihingi ng pahintulot. Hindi siya nagsasabi na, umanda ka na, parating na ako sa buhay mo. Ito'y parang bagyo, bigla na lang dumadagsa na sinusubok ang pundasyon ng ating buhay at pananampalatayang Kristiyano. Yan man ay pandemya, personal na problema, matinding karamdaman, financial trouble. Sa sandaling nararanasan natin yan, kadalasan nabibigo ang ating sariling lakas. Tama po ba? Nag-agree ba kayo doon? Bibigla tayo. Purihin ng Panginoon kasi binigyan tayo ng Diyos ng kanyang banal na salita. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Tanging God's Word ang ating kailangan sapagkat ito ang source na napaghuhugutan ng kalakasan sa panahong tayo'y pinapanghihina ng sari-saring krisis sa buhay. Listen, there is nothing more important for our strength in times of crisis and the development of our spiritual life than for us to be connected to God's Word. Yun ang kailangan natin, makonect tayo ng husto sa salita ng Diyos. Dahil diyan, nais kong talakayin sa inyo yung power of a Word-filled life kahit ba may krisis sa buhay. Sa ating pag-aaral, makikita po natin na ang Biblia ay hindi lamang basta tinta na naimprenta sa bawat pahina ng kasulatan,
Ito ay buhay na salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Biblia ay salita ng Diyos. Yan. Alam nyo, yan ay humihinga na may kapangyarihan na nagre-renew ng ating isip. Nagbabantay ng ating mga puso. Nagbibigay ng kapayapaan at nagsisilbing weapon upang tayo ay maging matatag. Tulad ng ating Panginoong Hesus, naalala nyo nung tuksoin siya ni Satanas doon sa disyerto, sa Matthew chapter 4, ay hindi umaasa ang ating Panginoong Hesus sa kung ano-anong kalakasan. Sa halip, ang ginamit niya, Scripture. 3 times, binanggit ng ating Panginoong Hesus kay Satanas, Satanas, it is written. Nasusulat. Gumagamit si Jesus ng Scripture. At tumakas ang kaaway. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Tanong, paano kung sunod-sunod na ang krisis mo sa iyong buhay? Tanungin mo nga yung katabi, may krisis ka ba? Ito ang dapat nating matutunan. Mabilis lang po ito. Sulat niya number 1. The Word sustains us when all else fails. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas, gana, pagbangon. Sa kabila ng tayo'y taong nanghihina, bumabagsak, nadadapa. Pakinggan yung sabi ng Psalm 119:107. I have suffered much. Bilang tao, nakakaranas tayo niyan. Pero ang ganda ng kasunod, preserve my life, Lord, according to your word. Pwede bang palakpak uli sa ating Panginoon? Unahin po ninyo na ang Diyos na tinatawagan ng salmista, diyan sa text nating binasa, ay alam kung gaano kalaki at ano ang paghihirap na pinagdadaanan ng salmista. Listen, alam din ng ating Panginoong Hesus gaano kalaki at kung ano ang ating pinagdadaanan. Kung kaya't ang lesson sa atin yan ng Psalm 119:107, inaanyayahan tayong ibuhos ang lahat sa ating Panginoon at connect tayo sa Kanyang buhay na salita. Iyon. Sa krisis, unti-unting nawawala ang ating lakas. Nagiging mabigat ang ating damdamin, inaalis yung ating kapayapaan, pero huwag tayong mag-alala. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mag-alala. Sapagkat walang pagbabago sa salita ng Diyos. Amen? Kung papaanong ito ay nagsusustain at nagbibigay ng kalakasan sa mga mananampalataya noon pa, panahon pa nila, Moses, Abraham, Isaac, ay parehas na ginagamit ng Panginoon Diyos sa panahon natin ngayon para tayo ay palakasin. Consider natin ang isa sa pinalakas at sinustain ng Lord na propeta ng Panginoon na si Habakuk. Naharap siya sa malaking krisis ng bayan ng Israel dahil sa nagkaroon ng kagutom, pananakop, kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil ang puso ni Habakuk ay puno ng salita ng Diyos, hindi siya affected ng crisis na yon. Yung word ang nag-sustain, parang vitamin. Kung kaya hindi siya tinatalaban ng kung anong pressure sa kanyang paligid. Sabi ng Habakuk, ayaw na naman umandar ang ating PowerPoint. Ayan, chapter 3, 17 hanggang 19. Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crops fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty. Tingnan nyo, no?
Yet, ano sabi niya? I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Verse 19, the sovereign Lord is my strength. He makes me as sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. Pwede bang palakpak tayo uli kay Lord yan? See that, mga kapatid? Paano nagsusustain kahit ang bigat-bigat ng paligid? Ginagamit ay ang salita ng Diyos, parehas ginagamit ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Kwento ko sa inyo si Aling Cory. Bago yan. Pastor, ikaw na naman. Si Aling Cory ay may kapatid, ang pangalan ay si Betsy. Kinuha silang magkapatid sa kanilang tahanan doon sa Holland. At dinala sila sa concentration camp ng Nazi sa Ravensbrück. Sinasabi ng mga ilang eksperto na yung lugar na yan ay malaimpyerno sa lupa sa dahilang, imagine nyo 130,000 na mga kababaihan pa lamang itong bilang na ito. Na dinala doon sa concentration camp na yun. Na kung saan ang iba nilagay sa gas chamber. Yung iba nilagay sa laboratorio at ine-eksperimento. Ako nakapanood ako ng dokumentaryo niyan sa National Geographic. At yung skin ng tao ay ginawang takip ng lampshade. Wow! Grabe. Yung iba'y ine-eksperimento para maging isang medisina at ang iba'y brutal na pinapagtatrabaho. Grabe ang naging kalagayan nila sapagkat sa mga barracks ay nagpuntahan ng mga pulgas at uod na parang pesteng nagpasukan sa kanilang mga tulugan. Walang awang binubugbog sila ng mga gwardya. Sobrang nangayat. Lahat. Nakakita kayo niyan, di ba? Yung mga Jew na parang butot balat dahil sa gutom. Bago namatay si Betsy, by the way, ang magkapatid na ito ay Jew, pero nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang tawag yan sa panahon natin na ngayon ay Messianic Jew. Jew pero Christian. Messianic Jew. Bago namatay si Betsy, by the way, ito ay sanctified marites. Yung kinukwento ko sa inyo. Bago namatay si Aling Betsy, bumulong siya sa kanyang kapatid na si Cory. Sabi niya, listen, there is no pit so deep that God's love is not deeper still. Wow. Natapos ang gera, si Aling Cory ay nakasurvive. Tanong ng mga nag-i-interview, paano daw siya nakatagal sa malaimpyernong lugar na yon? At ano ang kanyang pinaghugutan ng lakas? Alam niyo ba ang sabi ni Aling Cory? Quote, "The Bible was the only book we could take. It preserved my mind and soul." Wow. Word of God ang nag-sustain. Kanya nakatagal doon sa malaimpyernong lugar na parang nakakabaliw. Yung naririnig at nakikita mo, hindi lahat normal. Noon daw wikang nakakulong pa sila sa concentration camp na yon, ay naka-smuggle siya ng isang Bible. Patagong binabasa, minimemorya, yung entire chapters ng Psalm 91 na nagsasabing, "He who dwells in the shelter of the Most High shall abide." Wow, mananatili.
Minimore niya ang buong Psalm 42 na nagtuturo tungkol sa as the deer pants for the water, so my soul longs for you. Sa tuwing gabi wika na ang naririnig niya sigaw ng mga pinaparusahan, pinapahirapan, may nasasaktan, merong hirap na hirap. Pag yun ang naririnig niya, sinasabay niya nang nagre-recite siya ng mga Bible verses na minimorya niya. Wow. Torture kaya yun, no? Yung ilang taong ka nandun na puro hiyawan ang naririnig. Para ka talagang nasa impyerno. Isang gwardya ang inutusan na mag-search sa mga barracks dahil nagdududa sila na baka may mga itinatagong babasahing bawal. Himalang hindi nakita, hindi napansin ng Biblia ang itinago niya. Pwede ba palakpakan natin si Lord doon? Galing. Lesson. Tulad ng mana na diretsong langit binibigay sa Israelita. Naalala niyo sa Exodus 16? Wala silang pagkain sa desierto. Ano yung binibigay para kumain? Mana. Sabi mo sa katabi, mana. Para siyang bulak. No? Pero nakakain nila. Tulad ng mana na diretsong langit na bumabagsak, ang salita ng Diyos ay bumababa galing sa ating Panginoong Diyos, sariwa araw-araw, nagbibigay buhay sa ating katawan, sa ating isip, sa ating puso, sa ating kaluluwa. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Akala nyo yan, printed lamang. Akala nyo isang ordinaryong babasahin. Ito mga minamahal, maliwanag, salita ng Diyos. Ang naririnig natin pag ito'y binabasa ay si Lord. Sa iyong krisis, walang ka ng trabaho, wala ka makitang trabaho, yung karamdaman mo halos hindi na gumagaling, malungkot ka dahil mag-isa ka na lamang sa buhay, nadamay pa ang iyong katawan, kung ano-anong tumubo sa iyong katawan na hindi mo may paliwanag, nawalan ka pa ng pera. Alam niyo yung sikreto, itago ang buhay sa salita ng Diyos, ibabad ang buhay sa salita ng Diyos, punuin ang puso ng salita ng Diyos. Pakinggan yun, sabi ng Proverbs 4:20. Yan ang magsusustain sa atin, mga minamahal. Depressed ka, puntahan mo ang Word of God. Nasaktan ka, puntahan mo ang Word of God. Yan ang magsusustain. Proverbs 4:20 hanggang 21, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. I like this part. Keep them within your heart. Wow. Friends, mga minamahal, fill your heart daily ng salita ng Diyos, ng Scripture. In crisis, it will rise like a spring. Yan ang sabi ng Psalm 1, 2, and 3. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law, tuwing kailan? Day and night. Ano mangyayari pag lagi connect ng connect, binababad ang sarili, pinupuno ang sarili ng Word of God? Anong pangako? That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, wow. Sasariwa ang buhay. Sabi ko sa inyo, kahit katawan mo maaapektuhan ng salita ng Diyos. Ang isip mo, ang damdamin mo, lalo na ang loob mo, yung kaluluwa mo, yung spirito mo. Pag yan ay pinuno mo ng salita ng Diyos. Sabihin mo uli sa iyong katabi, punuin natin ang ating buhay ng salita ng Diyos.
Pangalawa, hindi lamang yan ang nagsusustain para lalo pang ma-highlight sa atin na talagang connect sa Word. Connect sa Word. Huwag niyong tignan, huwag niyong hayaang maging parang isang ordinaryong aklat lamang siya. Huwag niyong palampasin ang araw na ni isang verse walang pumasok sa inyong buhay. Huwag niyong hayaan, mga kapatid, tandaan natin napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Yan ang nagsusustain. Pangalawa, ang salita din ng Diyos ang mag-guide sa atin kahit ba tayo'y nasa bagyo. Klaro sa ating lahat, pag may crisis, confused tayo. Tama? Hello? Yan pa naman yung panahon, kailangan tayo magdedesisyon. May crisis eh. Naghahanap tayo ng anong gagawin. Ngayong parang sunod-sunod ang mga nangyayari sa ating buhay. Ang problema, pag may krisis, yung daanan parang may fog. Sinisikap nating gumawa ng mga solusyon, pero ang hirap. Praise the Lord, a word-filled life illuminates the way. Bibigyan tayo talaga ng maliwanag na direksyon. Proverbs 6:23. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Basa. For this command is a lamp, this teaching is a light, and correction and instruction are the way to life. Palakpakan natin uli si Lord. Without it, magdadapa-dapa lang ang buhay. Kanya marami tayong mga na-encounter na kung ano-anong trouble, hindi natin inilalagay ang buhay buong buo. Punuin ang buhay ng Word of God. Ito ay binigay talaga ng Diyos solusyon sa ating hinaharap na krisis sa buhay. Sabi mo siyang katabi, meron pa. Ang masarap dito sa Word of God, pag pinuno mo ang iyong buhay, hindi lamang gagabayan ka, ay talagang ang Word ang magre-reveal ng tamang direksyon. Kwento ko po sa inyo si Mang Frank. Si Mang Frank ay isang kapitan ng fishing boat. October 1991 sa Atlantic Ocean. Itong fishing boat ni Mang Frank, ni Captain Frank, ay nakasalubong ng matinding storm. At yung boat kasama ang crew ay bumubuno sa 100-foot waves. Wow! Naalala ko na nasa Apari kami na evangelism yun. Nakwento ko na yun sa inyo, no? Na yan ang ginamit ng Panginoon para malaman ko na ang buhay dapat bigay ko na sa Lord. Nung bumalik kami para hanapin yung aming kasamahan dahil nga tinangay ng current, hindi na namin naiuwi yun. First time ko nakakita, mataas pa sa bubong natin na alon na yung tunog, parang lindol na yumayanig ang lupa na nakakatakot talaga pag nakita mo. Ito 100-foot waves. Kaalinsabay pa niya ng 80 miles per hour na hangin na tumatama dun sa boat na halos ikataob na nila. Nasira ang kanilang radio communication. Gayon din nagkaproblema yung engine. Chaos na halos lamunin sila ng dagat. Guess what? Paano sila nakasurvive? Doon sa lugar na yon, may lighthouse. Alam niyo yung lighthouse, di ba? Nagbababalayan eh. Kung mabato, iilaw yan, layuan mo yung area na yun dahil sasadsad yung barko mo. Hindi ka na makakaalis. Pari mabutas, magka-problema. So may lighthouse doon sa area na yon. Yung 1,000 watt bulb na na-magnify ng massive Fresnel lens
na umiikot, na may lakas na 40 million candle power, hanggang 24 miles ang kayang abutin na liwanag, kahit may fog, kahit may rain, kahit may waves. Nung gabing yon, hindi ho tumigil yung storm, ngunit yung liwanag ng lighthouse ang naggabay sa kanila sa ligtas na lugar, purihin ng Panginoon. Di ba? Anong aral sa kwento ni Mang Frank? Maaring ang buhay natin, meron tayong sari-saring storm. Sa gitna ka na ng dagat. Kahit saan ka pumunta, harap, gilid, kanan, taas, wala kang sukat makitang ikaliligtas ng iyong sitwasyon. Para kang unti-unti nang nilalamon na parang ito na yung nararanasan mo. Panic, normal yun sa tao. Dahil sa sari-saring pangyayari sa iyong buhay, cancer, namatayan, nalugi, ang emotion mo'y nagagalit, si Satanas dumadagdag pa. Mga minamahal, but God's Word is your lighthouse. God's Word is your lighthouse. In yung scripture reading, your Word is a lamp for my feet, a light on my path. Huwag kayong masiraan agad ng loob. Tignan natin yung liwanag. Puntahan ang Word of God. Even though, sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ito ang tutulong sa atin. Kasama natin si Lord pag ito ang ating kinakatagpo. Ayan ang connection nung John 1:1 na sinasabing ang Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. See that? Whenever i-approach natin si Lord, ang nilalapitan natin, mga minamahal. That's why nasusustain tayo ng Word na nalalapitan natin ora mismo. Na ilalabas sa memorya, sa puso, kahit hindi mo dala, dahil pinuno mo ang buhay mo, humaharap ka sa krisis, siya yung nagsusustain, siya yung naggagabay, na lalagay ka sa safe na lugar. Amen? Pwede bang palakpak tayo kay Lord? Yun, ang ganda ng salita ng Diyos, mga minamahal. Live, word, filled. Sabi mo yung katabi, live, word, filled. Ngayon, simulan nyo na, immerse, ilubog ang sarili, magbasa, magmemorya, mag-meditate, maging parang GPS ng ating buhay. Bibigyan ka talaga ng tamang direksyon. Pwede ba palakpak tayo uli sa Lord? I remember, paano ko nalaman ang direksyon ng Panginoon sa aking buhay? Kasi nung nag-aral man ako sa Bible school, nakapagtapos ng pag-aaral sa Bible school, pero ayoko talaga magpastor ng local church. Kami mag-asawa, yan ang palagi naming bukang bibig. Ayaw namin magpastor dahil alam naming maraming issues na baka hindi namin kayanin. How come naging pastor ka? You know why? Ang naglinaw ay ang salita ng Diyos. Habang ako'y nag-meditate, nagde-devotion, kaalinsabay nito ang mga pangyayari sa aking buhay na sinusuporta ng salita ng Diyos. At maliwanag na maliwanag sa akin yung Romans 6:13 and 14. Alam niyo ba nakasulat?
kung paano ko daw binigay yung lahat ng sangkap ng katawan ko sa paggawa ng kasalanan, kamay, paa, lahat ay ibigay sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede mo palakpakan natin si Lord yan. Eksakto! At yung pinangangambahan ko na paanong mga mararanasan ko mga issues, paano kung dumaan ako sa hindi ko kaya, ay ang linaw-linaw ng Romans 8:28, na para bagang sinasabi ng Diyos, ora mismo yung tanong ko, sinagot niya, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti na nagsisiibig sa ating Diyos na buhay. Naguguluhan na ba kayo? Word of God, ang direksyon. Life partner, Word of God, magbasa kayo. Tuturo ng Panginoon. Hindi nyo naman makikita yung pangalan dyan. No? Gusto na yung liligawan. Di yun. Gagabayan talaga kayo sa tamang paraan na magiging desisyon nyo. Ang linaw-linaw, dadalhin ka ng word sa safe na lugar. Amen. Ang sarap kaya na nasa kalooban ng Panginoon. Ang sarap kaya na nasunod mo yung gusto niya. Ang sarap kaya na hindi ibig sabihin wala ng problema, hindi ibig sabihin ay magiging perpekto ang buhay, hindi ganon. Meron pa rin problema, pero ang sarap-sarap, kasama mo palagi ang Panginoon Diyos at hindi kanya pababayaan, hawak-hawak kanya kasi yung salita niya ang iyong buhay na nilalakaran. Pwede mapalakpakan natin si Lord. Live word-filled. Sabihin mo, Lisa, yung katabi. A word-filled life doesn't evade crisis, pero it conquers through it. Hindi mo tatakasan yung problema, pero mahaharap mo yung problema dahil ang salita ng Diyos ay parang sword, may talim kabi-kabilan, humihiwa ng kasukasuan sapagat ito'y salita na makapangyarihan ng ating Diyos na buhay. So, mga minamahal, lahat yan, ang sikreto pa rin, Word of God. Siguro kanya itong mensahe, baka marami na sa atin, parang ordinaryo na lang ang Word. O baka hindi na natin nadadalaw ang word. O baka ang tabang-tabang, kahit nagbukas ka man, parang wala lang. Mga minamahal, huwag niyo sayangin ang pagkakataong binibigay ng Diyos sa atin. Ito ang solusyon sa krisis ng buhay, ang salita ng ating Panginoon Diyos. Woo! Ayan, yan ang magbibigay ng power sa atin, mga kapatid. Ang Word of God ang magbibigay ng Alam niyo yung mga crisis, test yan sa ating buhay, kanya pinapahintulot ng ating Panginoon. Pero, kung ikaw man ay nag-fail sa test na pinahintulot ng Diyos, andyan pa rin ang Word. Andyan pa rin ang Word. Balik lang sa Word. Kapit lang. Anchor natin ang buhay natin sa Word. Kasi ito talaga yung magbibigay sa iyo uli ng pagkakataon, makabalik, makabangon, at maging hindi na victim, kundi isa ng victorious. Ha? Totoo yun. Napakaraming mga referensya sa salita ng Diyos, lalo na sa Ephesians chapter 6 na sinasabi, palagi pag nabagsak tayo, kung di ako nagkamali, 12 times binanggit yung salitang stand, depende sa translation. Stand therefore. Kasi alam ng ating Diyos, tayo ay nadadapa. Tayo na iisahan ni Satan. Tayo ay napangunan minsan ng sin na naninirahan sa ating buhay. Pero anong sabi? Yung word, suot daw natin yung armor, at ang isang armor ay ang Word of God. Word of God, armor. Ang laki-laki na nagagawa nito sa ating buhay, kahit ang science, mga minamahal, ay nagpapatotoo na napakamakapangyarihan na salita ng Diyos dito sa ating katawang panglupa. Sabi ng science, 2019 sa pag-aaral ng Journal Religion and Health, na may 100 na nag-participant doon sa test na yon, nasumpungan nila
Reading Bible, lowered cortisol. Yung stress hormone, bumababa ng 20 to 30%. At nakita wika sa MRI scan na yung nagme-meditate ng scripture na activate yung ating prefrontal cortex, kumakalma maging yung ating amygdala. Alam niyo yung naaral natin one time sa prayer meeting, yung part ng brain natin tawag na amygdala, yan ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng anxiety. Si amygdala may kasalanan. Siya yung nagbibigay ng chemical kung kaya tumataas ang presyon. Kung ano-anong takot may nararamdaman tayo. Si amygdala ang cause ng lahat ng nararamdaman natin na hindi maganda. Praise God. Pag nag-meditate ka ng word, pinatatahimik si amygdala. Hallelujah! Sabi ko na sa inyo puntahan niyo ang salita ng Diyos, mararanasan ninyong totoo. Ito ang ating kailangan sa panahon ng krisis. Philippians 4, 6 and 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Word of God po yan nagsasabi sa atin. Babantayan tayo, may kaalinsabay ng pananalangin at pagtitiwala sa Diyos, babantayan talaga ang ating puso't isip ng kapayapaan ng ating Panginoon. Muli po, sabihin mo sa iyong katabi, live word-filled. Let me close. Every crisis, mga minamahal, ay hindi naman yan forever. Temporary yan. Pero ang God's Word, forever. Isaiah, last verse, chapter 40, verse 8, the grass withers and the flowers fade, but, ano sabi? Basa, the Word of God stands forever. Palakpak tayo kay Lord. Tayo na tayong lahat.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong word, ang linaw-linaw ng gusto mong mangyari sa aming buhay, ang punuin ang aming puso at isip ng iyong salita. Ito pala ang magsusustain para kung may nanghina, lalakas. May nadapa, makakabangon. Kung may nagkamali, ay may tutuwid. Kasi ang salita mo yung nagsusustain. Salamat kasi ito rin yung magbibigay ng direksyon para maging tama yung aming lakad, desisyon. At salamat kasi ito rin yung mag-empower ng aming buhay. Lord, nagawa ko po yung assignment ko sa iyong ipahayag ang iyong salita. Ikaw na po, Holy Spirit, ang humipo at mag-usap sa pagkakataong ito. Siguro, kanya ito mensahe kasi merong talagang gustong ituro si Lord sa iyo ngayon na ikaw'y dumadaan sa crisis. At ang gusto ng Lord sa iyo ay talagang punuin mo yung buhay ng kanyang salita. Why not ask God, Lord, bigyan mo pa ako ng sipag, gana, bukas na mga mata na sa tuwing tutunghayan ng iyong salita ay makikita ko at matatanggap ko ang kapangyarihan ng iyong salita. O siguro hingi ka ng sorry sa Lord dahil medyo parang matabang ang iyong pakitungo sa Word of God. Why not ask yung hipo ng Panginoon para muling uminit yung dating init sipag ng pag-connect sa Word of God ay bumalik. Ano man ang gusto nyong ilapit sa Lord, minsan paawit sa atin ng ating worship leader at gusto nyong lapitan si Lord, makiran lang kayo sa inyong kinatatayuan. Dahil kayo sama-sama tayong katagpuin si Lord. Bigay na natin lahat yan sa Kanya. Muwi tayong payapa, masaya, masabi nating nakatagpo natin ng ating Panginoon. Okay? Ano man ang gusto nyo ilapit, just come, sama-sama tayo. Bigay natin ito sa ating Panginoon. Habang maawit ang worship leader, just come and pray. Amen. Sige po. Amen. Thank you, Lord. Let your glory fill this house. Amen. Sige lang po. Come. Let your precious Bigay natin kay Lord. Commit natin sa Kanya ang ating buhay. let its presence over us. Yes. Kayo mga lumapit, pray lang po. Amen. A sacrifice of praise. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the Ayan. Hindi na tayo awit. Pakinggan lang natin ang tugtog. Sige lang po. Kausapin nyo lang ang Panginoon. Thank you, Lord.
Salamat, Panginoon. At kami ay minamahal mo. Kami ay tinutulungan mo palagi. Kami ay binibigyan mo ng pag-asa. Binibigyan mo kami ng tsansa. At lalo na maraming salamat kasi ang salita mo binigay mo para sa amin. Salamat po. Ito ang kailangan ng sangkatauhan. Man shall not live by bread alone, but by the word that proceeded out of the mouth of God. Bawat salita mo aming tinanggap, basbasan mo ito. Ito'y magbigay parang bitamina sa aming spiritual na buhay. Nang sa gayon, magkaroon kami ng sustansya, lakas, na pag naharap sa anumang krisis, trials, trouble, attack ni Satan, ay mananatili kaming nakatayo dahil kami pinalakas ng iyong salita. Bigyan mong direksyon ng bawat isang naghahanap ng gabay at bayaan mong maging safe yung destinasyon sapagkat word mo ang sinundan, Panginoon. Muli mong palakasin ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salita mo na nakasik sa oras na ito. Lord, sa iyong pagsamba sa mga handog na buhay, maging karampatang pagsamba ito. Gusto ka naming maluwalhati dahil buong puso ang inihahandog sa iyo. Tanggapin mo sa matamis na pangalang Jesus. Amen.